Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 174. Lumang Tipan, 1 Kings 14 minuto pasado alas 11:43, 1 Kings 12:1-24. Pagkatapos ay nagtayo si Yahweh ng kakalaban kay Solomon, si Hadad na Idumea. Siya ay nagmula sa maharlikang angkan ng Edem. Noong si David ay nasa Edem, si Joab na pinuno ng mga kawal ay nagpunta para ilibing ang mga patay, bawat taong napatay sa Edem. Si Joab at ang buong Israel ay nanatili doon ng 6 na buwan hanggang sa mapatay niya ang bawat kalalakihan sa Edem. Ngunit si Hadad ay dinala ng mga lingkod ng kanyang ama sa Ehipto kasama ng iba pang mga Idumea, dahil si Hadad ay isa pa lamang maliit na bata. Umalis sila sa Midian at nagpunta sa Paran, mula kung saan kasama nilang dinala ang mga kalalakihan patungo sa Ehipto, sa Paraon na hari ng Ehipto, na nagbigay sa kanya ng isang bahay, lupa at pagkain. Nalugod ang Paraon kay Hadad kaya binigyan siya ng Paraon ng asawa, ang kapatid ng sarili niyang asawa, ang kapatid na babae ng reyna na si Tapnes. Isinilang ng kapatid ni Tapnes ang anak na lalaki ni Hadad, pinangalanan nila siyang Genubat, siya ay pinalaki ni Tapnes sa palasyo ng Paraon. Kaya namuhay si Genubat sa palasyo ng Paraon kasama ang mga anak ng Paraon. Noong mabalitaan ni Hadad na tulog na si David kasama ang kanyang mga ninuno, at si Joab na pinuno ng hukbo ay patay na, sinabi ni Hadad sa Paraon, "Pahintulutan mo akong umalis para pumunta sa aking sariling bansa." At sinabi sa kanya ng Paraon, "Pero ano pa ang kulang mo sa akin na gustuhin mo pang bumalik sa iyong sariling bansa?" Sumagot si Hadad, "Wala, hayaan mo lang akong umalis." Nagtayo muli ang Diyos ng isa pang katunggali kay Solomon, si Reza na anak na lalaki ni Eliada, na tumakas mula sa kanyang Panginoon na si Hadad-ezer, hari ng Zoba. Nagtipon si Reza ng mga kalalakihan at naging kapitan ng isang maliit na puwersa, noong tinalo ni David ang mga kalalakihan ng Zoba. Nagpunta ang mga tauhan ni Zoba sa Damasco at nanirahan doon, at napailalim kay Rezin ang Damasco. Siya ay naging kaaway ng Israel sa lahat ng panahon ng paghahari ni Solomon, kasama ng mga kaguluhan na idinulot ni Hadad. Kinasuklaman ni Rezin ang Israel at naghari siya sa Aram. At si Jeroboam na anak na lalaki ni Nebat, isang Ephraimita na taga-Serida, isang opisyal ni Solomon, na ang pangalan ng kanyang ina ay Serua, isang babaeng balo, ay nagtaas din ng kanyang kamay laban sa hari. Ang dahilan kung bakit nagrebelde siya laban sa hari ay dahil itinayo ni Solomon ang Milo at inayos ang lagusan ng pader sa lungsod ni David na kanyang ama. Si Jeroboam ay isang lalaking malakas at matapang. Nakita ni Solomon ang binata na masipag, kaya ibinigay sa kanya ang pamamahala sa lahat ng gawain sa tahanan ni Jose. Sa panahong iyon, nang lumabas si Jeroboam sa Jerusalem, natagpuan siya ni Propetang Ahiyas sa daan. Ngayon nagbihis si Ahiyas ng bagong kasuutan, at ang dalawang lalaki ang tanging nasa bukid. Pagkatapos ay dinakma ni Ahiyas ang bagong kasuutan na nasa kanya, at pinunit ito ng 12 piraso. Sinabi niya kay Jeroboam, "Kumuha ka ng 10 piraso, dahil si Yahweh na Diyos ng Israel," sinasabi niya, "Pagmasdan mo, pipalasin ko ang kaharian at aalisin sa kamay ni Solomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo, subalit magkakaroon si Solomon ng 1 lipi, alang-alang sa lingkod kong si David at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel, dahil iniwanan nila ako at sinamba nila si Astarte, ang babaeng Diyos-Diyosa ng mga Sidonita, kay Samos ang Diyos ng mga Moabita, at kay Milcom ang Diyos ng mga mamamayan ng mga Amonita. Hindi sila lumakad ayon sa aking kaparaanan, para gawin ang mabuti sa aking paningin, at para sundin ang aking mga utos at mga tuntunin gaya ng ginawa ng kanyang ama na si David. Ngunit, hindi ko aalisin ang buong kaharian sa kamay ni Solomon. Sa halip, gagawin ko siyang hari sa lahat ng araw ng kanyang buhay, alang-alang sa aking lingkod na si David na aking pinili, na siyang nag-ingat sa aking mga kautusan at mga tuntunin. Ngunit kukunin ko ang kaharian mula sa kamay ng kanyang anak, at ibibigay ko ito sa iyo, ang 10 mga lipi.
Ibibigay ko ang isang lipi sa anak na lalaki ni Solomon, para ang aking lingkod na si David ay magkakaroon lagi ng ilaw sa harapan ko sa Jerusalem, ang lungsod kung saan pinili kong ilagay ang aking pangalan. Kukunin kita, at ikaw ay mamumuno at tutupad sa lahat ng hangarin mo, at ikaw ay magiging hari ng buong Israel. Kung pakikinggan mo ang lahat na aking ipag-uutos sa iyo, at kung lalakad ka sa aking mga landas, at kung gagawin mo kung ano ang mabuti sa aking paningin, para ingatan ang mga tuntunin at mga kautusan, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si David, sa gayon ay sasamahan kita at ipagtatayo kita ng totoong tahanan, gaya ng itinayo ko para kay David, at ang Israel ay ibibigay ko sa iyo. Paparusahan ko ang mga kaapo-apuhan ni David, pero hindi habang panahon. Kaya pinagsikapang patayin ni Solomon si Jeroboam, ngunit tumindig si Jeroboam at tumakas papuntang Ehipto, kay Shishak, hari ng Ehipto, at nanatili siya sa Ehipto hanggang sa pagkamatay ni Solomon. Para sa ibang mga bagay tungkol kay Solomon, lahat ng kanyang mga ginawa at ang kanyang karunungan, hindi ba nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ni Solomon? Naghari si Solomon sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Natulog siya kasama ang kanyang mga ninuno, at inilibing siya sa lungsod ng kanyang amang si David. Ang kanyang anak na lalaki na si Rehoboam ang humalili sa kanya bilang hari. Nagpunta si Rehoboam sa Shechem, dahil ang buong Israel ay darating sa Shechem para gawin siyang hari. Ito ay nangyari nang marinig ito ni Jeroboam anak ni Nebat, dahil siya ay nasa Ehipto pa, kung saan siya ay tumakas mula sa kinaroroonan ni Haring Solomon, si Jeroboam ay nanirahan sa Ehipto. Kaya siya ay isinugo at tinawag nila, at dumating si Jeroboam at buong kapulungan ng Israel, sila ay nagsalita kay Rehoboam at sinabi, "Ginawang mahirap ng iyong ama ang aming pasanin. Ngayon, gawin mong madali ang mahirap na trabahong ibinigay ng iyong ama, at pag-aanin mo ang mabigat na pasanin na inilagay niya sa amin, at paglilingkuran ka namin." Sinabi ni Rehoboam sa kanila, "Umalis kayo ng 3 araw, pagkatapos bumalik kayo sa akin." Kaya umalis ang mga tao. Sumangguni si Haring Rehoboam sa mga matatandang lalaki na tumayo sa harapan ni Solomon na kanyang ama habang siya ay nabubuhay. Sinabi niya, "Paano ninyo ako papayuhan upang sagutin ang mga taong ito?" Sila ay nagsalita sa kanya at sinabi, "Kung ikaw ay magiging isang lingkod ngayon sa mga taong ito at paglilingkuran sila, at sasagutin sila sa pamamagitan ng mabubuting mga salita, palagi silang magiging mga lingkod mo." Subalit binalewala ni Rehoboam ang ibinigay na payo ng mga matatandang lalaki sa kanya, at sumangguni sa mga kabataan na lamaking kasama niya, na tumayo sa harapan niya. Sinabi niya sa kanila, "Anong payo ang maibibigay ninyo sa akin, upang maaari nating masagot ang mga tao na nagsalita sa akin at nagsabing, pag-aanin ninyo ang pasanin na inilagay sa amin ng inyong ama?" Ang mga kabataan na lamaking kasama ni Rehoboam ay nagsalita sa kanya, nagsabi, "Magsalita ka sa mga taong ito na nagsabi sa iyo na ang iyong amang si Solomon ang nagpabigat ng kanilang pasanin, pero dapat mo itong pag-aanin. Dapat mong sabihin sa kanila, ang hinliliit kong daliri ay makapal kaysa sa baywang ng aking ama. Kaya ngayon, kahit na pinahirapan kayo ng aking ama sa pamamagitan ng isang mabigat na pasanin, magdadagdag ako sa inyong pasanin. Pinarusahan kayo ng aking ama sa pamamagitan ng mga latigo, ngunit parurusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga alakdan." Kaya dumating si Jeroboam at ang lahat ng bayan kay Rehoboam sa 3 araw, gaya ng itinagubili ng hari noong sinabi niyang, "Bumalik kayo sa akin sa 3 araw." Marahas na tinugon ng hari ang bayan at binaliwala ang payo na ibinigay sa kanya ng mga matatandang lalaki. Siya ay nagsalita sa kanila bilang pagsunod sa payo ng mga nakababatang lalaki. Sabi niya, "Pinagpasan kayo ng aking ama sa pamamagitan ng mabibigat na pasanin, pero magdadagdag ako ng pasanin sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama sa pamamagitan ng mga latigo, pero parurusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga alakdan." Kaya hindi nga pinakinggan ng hari ang mga tao, dahil ito ay isang pagbabago ng mga pangyayari na ginawa ni Yahweh, upang maaari niyang tuparin ang kanyang salita na kanyang sinabi kay Ahiyas na taga-Silo kay Jeroboam na anak ni Nebat.
Nang makita ng buong Israel na hindi sila pinakinggan ng hari, sinagot siya ng mga tao at sinabi, "Anong bahagi mayroon kami kay David? Wala kaming mana sa anak ni Jesse. Umuwi kayo sa inyong mga tolda, Israel. Ngayon pangalagaan mo ang sarili mong bahay, David." Kaya nagbalik ang Israel sa kanilang mga tolda. Pero para sa bayang Israel na nanirahan sa mga lungsod ng Juda, si Rehoboam ang naghari sa kanila. Pagkatapos ipinadala ni Haring Rehoboam si Adoram, na siyang namamahala sa mga pinilit na mga manggagawa, pero pinagbabato siya ng buong Israel hanggang mamatay. Mabilis na tumakas si Haring Rehoboam sa kanyang karwahe patungong Jerusalem. Kaya ang Israel ay naging rebelde laban sa angkan ni David hanggang sa araw na ito. Nangyari ito nang mabalitaan ng buong Israel na bumalik na si Jeroboam. Ipinadala nila at tinawag siya sa kanilang kapulungan at ginawa siyang hari sa buong Israel. Walang isa man ang sumunod sa pamilya ni David, maliban lamang sa lipi ni Juda. Nang dumating si Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang lahat ng lipi ni Juda at ang lipi ni Benjamin, mayroong piniling 180,000 kalalakihan na mga sundalo, para labanan ang lipi ng Israel, para ibalik muli ang kaharian kay Rehoboam na anak ni Solomon. Ngunit dumating ang salita ng Diyos kay Samayas, ang lingkod ng Diyos, ito ang sinabi, sabihin kay Rehoboam na anak ni Solomon, hari ng Juda, sa lahat ng lipi ni Juda at Benjamin, at sa natitirang mga tao, sabihin, ito ang sinasabi ni Yahweh, hindi ninyo dapat nilulusob o nilalabanan ang inyong mga kapatid na bayang Israel. Bawat lalaki ay dapat magbalik sa kanyang tahanan dahil kalooban ko na mangyari ang bagay na ito. Kaya nakinig sila sa salita ni Yahweh at bumalik at nagpunta sa kani-kanilang daan, at sinunod nila ang kanyang salita. Bagong Tipan, Acts 15:22-41. Kaya't minabuti ng mga apostol at mga nakatatanda, kasama ang buong iglesia na piliin si Judas na tinatawag na Barsabas, at Silas, na mga pinuno ng iglesia upang ipadala sila sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Isinulat nila ito, ang mga apostol, mga nakatatanda at mga kapatid, sa mga kapatid na Gentil sa Antioquia, Syria at Cilicia, binabati ko kayo. Nalaman namin na may ilang mga kalalakihan kung saan hindi kami nagbigay ng anumang utos ay pumunta sa inyo at nagbagabag sa inyo sa mga katuroang aming ipinahayag na nagbabagabag sa inyong mga kaluluwa. Kaya minabuti naming lahat na magkaisa na pumili ng mga lalaki na papapuntahin namin sa inyo kasama sa aming mga minamahal na sina Pablo at Bernabe. Mga taong nagtaya ng kanilang mga buhay para sa ngalan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas, na magsasabi din sa inyo ng gayunding mga bagay. Sapagkat minabuti namin at ng banal na espiritu na huwag kayong bigyan ng mabibigat na mga pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na talikuran ninyo ang bagay na naialay sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa sexual na imoralidad. Kapag nailayo ninyo ang inyong mga sarili sa mga ito, ikabubuti ninyo ito. Palam, kaya sila, nang sila ay pinauwi, pumunta sila sa Antioquia, pagkatapos nilang tipunin ang lahat ng tao, iniabot nila ang liham. Nang mabasa nila ito, sila'y nagalak dahil sa pag-asa at lakas na ibinigay sa kanila. Si Judas at Silas na mga propeta rin, ay pinatatag ang loob ng mga kapatiran sa marami nilang mga salita na nakapagpatibay sa kanila. Pagkatapos nilang mamalagi ng ilang panahon doon, ay payapa silang pinauwi sa mga kapatid na nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas na magpaiwan doon. Ngunit si Pablo at Bernabe ay nanatili sa Antioquia kasama ng mga iba pa, na kung saan sila ay nagturo at nagpahayag ng salita ng Panginoon. Lumipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin ngayon at dalawin ang ating mga kapatid sa bawat lungsod na kung saan ipinahayag natin ang salita ng Panginoon, at kumustahin ang kanilang kalagayan. Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos.
Ngunit naisip ni Pablo na hindi mabuting isama si Marcos na nag-iwan sa kanila sa lugar ng Pamphylia at hindi na sumama sa kanilang gawain. At sila ay nagkaroon ng matinding di pagkakaunawaan, kaya sila naghiwalay, isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila papuntang Cyprus. Pinili naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis pagkatapos siyang ipagkatiwala ng mga kapatiran sa biyaya ng Panginoon. At siya pumunta patungong Syria at Cilicia, na pinagtitibay ang mga idol siya. Mga awit, Psalm 77:10-20. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na bukas ang aming mga puso sa iyong karunungan at gabay. Tulad ng pagbangon mo ng mga kalaban kay Solomon upang matupad ang iyong layunin, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong banal na plano kahit na kami ay humarap sa mga hamon. Sa diwa ng pagkakaisa na nakita sa unang simbahan, naway yakapin namin ang isa't isa ng may pag-ibig at biyaya, na hinahanap ang iyong kalooban ng higit sa aming sarili. Habang kami ay nagbubulay-bulay sa iyong mga makapangyarihang gawa, tulad ng nasa awit Kapitulo 77, ipaalala mo sa amin na ang iyong presensya ay kasama namin sa bawat pagsubok. Naway ang iyong mga pangako ang maging angkla ng aming mga kaluluwa. Amen.